Hello, good afternoon. So today I'm gonna share some of the common reason kung bakit na-terminate ang isang domestic helper sa bansang Hong Kong. Unang-una sa lahat, pinaka-common is about utang. So, ayan, inunahan ko na kayo, ang mga amo dito super allergic sa pag sinabi mong utang. So, ayun yung dapat nating iwasan, utang, about utang. Ayaw nila nabibigyan sila ng notice or anything about utang. So, ayan yung unang-una sa lahat na common. So, yung pangalawa, yung misconduct ng helper. Siyempre, kaya normally na narinig ko sa balita rin yung umuwing lasing, kaya ang over. Yung talagang isa sa mga reason na recently lang na-experience nung I think, same agency kami pero hindi kami magka-batch. So, ayun, experience niya. Umuwi siya na lasing. Kahit sa mga amo ko, shinare nila na may terminate sila before kasi nila may hangover. So, ayun na nga, ang next na nun, feeling nila hindi na safe ang kanilang mga anak and hindi na mapagkakatiwalaan yung ano nila, helper nila. Siyempre, yung pananakit sa bata, ayun yung isa sa mga rin, sa mga reason, pag alam nila nagkakaroon ng physical abuse ang kanilang mga anak. So, hindi na safe. So, and then, siyempre, yung pang-apat, yung hindi natin may iwasan na talaga may mga makakati ang kamay. So, we don't gonna judge them and condemn them, but it's really happening na isa sa mga reason yun, makati ang kamay. Hindi, alam mo yun, nakuha ng gamit sa kanya. And, siguro last na lang din, yung pag-ayaw na sa'yo ng amo mo. Ayaw talaga niya sa'yo. Ayaw sa ugali mo, yung high standard siya, ayaw sa ginagawa mo sa bahay nila, ayaw nila yung linis mo, yung the way ka magtrabaho, ayaw nila. Ayaw na talaga sila, ayaw yung mga reason. So, ayun lang. And there's more pa. Yan yun lang guys, for now. Thank you, God bless.